At kilala ang Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Ngunit lingid sa kalaman ng nakakarami, may mga istrukturang naipundar na nagsasaad at tradisyon ng probinsya. Alamin natin ito sa ulat ni Cheska Aguiluz. Bawat lalawigan ay may naitatagong kasaysayan. Bawat tao na naglalakad sa kalye ng kanilang tinubuang lupa ay may bitbit na tradisyon at kultura. Sa Angeles City, nakatayo ang dalawang magkaibang istruktura, nakakakitaan ng kasaysayan, tradisyon at kultura ng Pampanga, ang Holy Rosary Parish Church at ang Center for Kapampangan Studies. Sa Pilipinas, marami ang nakatayong simbahan na nagsisilbing bantayog ng pananampalataya ng mga Katoliko. Gayunpaman, nagpapaalala rin ito sa mga Espanyol na siyang nagdala ng Katolisismo sa bansa. 20 taon nang matatag at tahimik na nakatayo ang Sambang Maragul, na ibig sabihin manahan sa gitna ng mga tao at sasakyang araw-araw na dumaraan. Ito ay itinayo ng mga Pilipinong nasa Polo E Servicios noon. Nagtatrabaho sila 40 araw bawat taon, ngunit walang sweldo. Tungkulin ng bawat bayan na magbigay ng itlog sapagkat ang eggshell at ang egg white ang nagsisilbing semento nito. Makasaysayan ang Sambang Maragul o Holy Rosary Parish Church dahil taong 1899 nang ginawa itong ospital ng mga Amerikanong sundalo. Subalit hindi nagtagal ay bumalik din ito sa pagiging isang lugar ng pananampalataya. Magsilbi man itong ospital o simbahan, napatunayan ang Holy Rosary Parish na hindi ito patitibag sa kahit anumang pagbabago. Makikita ang Center for Kapampangan Studies na unang tinayo noong 2002 sa loob ng Holy Angel University. Pagpasok pa lamang ay bubungad na ang retablo na ipinapakita ang bawat santo ng mga simbahan sa Pampanga. Mabusisi ang pagkakagawa sa retablo. Layunin ng center na ipagmalaki ang kakayahan ng mga taga-Pampanga na gumawa ng isang bagay tulad nito. Maliban dito, isa pa sa mga highlights ng center ang lumang mapa ng Pampanga na sakop noon ang mga lalawigan ng Tarlac, Bulacan at Nueva Vizcaya. Sa gitnang parte ng kwarto ay mapapansin ang sari-saring kagamitan ng mga taga-Pampanga. Patunay na noon pa man ay nakikipagkalakalan na sila sa ibang bansa bago pa man dumaong ang mga Espanyol sa ating lupain. Mula sa isang maliit na eskwelahan, pinalawak ang universidad at sa pagsasaayos nito ay nahukay ang lantaka o kanyon na parte ng isang eroplano ng Amerikano na pinabagsak ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kilala ang Pampanga na gumagawa ng mga lantaka at sinasabi pa na ang dating hari ng Espanya ay nagpagawa nito noong 17th to 18th century. Nakapaskil naman sa isang bahagi ng kwarto ang timeline na nagpapakita ng kasaysayan ng mundo bahagi, kasaysayan ng Pilipinas sa gitnang bahagi at kasaysayan ng Pampanga sa huling bahagi. Sa pag-ahari ng tatlong kasaysayan na ito ay nailulugar ng center ang Pampanga sa buong mundo. Hindi magiging kumpleto ang Center for Kapampangan Studies kung wala ang silid-aklatan nila na punong-puno ng mga librong tungkol sa kanilang literatura at kultura. Bukas ito sa publiko, kung kaya't sino man ang may nais na mag-aral tungkol sa buhay, kasaysayan at kultura ng mga Kapampangan ay makukontento sa kanilang madadatnan. Hindi lang masasarap na pagkain ang matatagpuan dito sa Angeles City. Tampok din ang mga establishmentong nagpapatunay sa maganda nitong kasaysayan. Mula sa Angeles City at para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Aguiluz.